So today is I do have my night duty and ngayon ulit ako nakapag-vlog kasi madaming nangyari sa aking life recently. Anyways, before I start talking this is my dinner. It is a corn with potatoes and water, of course. This one is cooked by Lola. So now is I'm going to eat my dinner. So dito na ako makain sa bahay. Para yung time ko is ma-manage ko yung mga patients, yung chart, yung medicines ng patients ng mahaba yung oras ko sa may work. So dito na ako kumakain sa bahay. Naagahan ko na lang kumain para hindi na din ako madaming bit-bit kapag pumasok ako. Naligo na ako and yeah, kakain muna ako after that. Tsaka ako prepare ng aking self. Hello everyone! So, I'm going to eat my dinner na bago ako pumasok ng aking night shift. So, for my night shift, it starts with 6 p.m. and end up to 6 a.m. And yeah, 12 hours on duty every day sa may hospital. So, lilipat na ako sa ward sa baba and there's a lot of adjustments na naman sa environment, sa work, sa workmates, and everything. Kasi nga, di ba pa iba-iba ako ng area. So, ayun nga, nalipat ako ng bagong area, which is nabalik ako sa dating area ko nung nag-i-start pa lang ako, which is yung ward 2, yung sa ibaba, which is ako lang mag-isa nag-duty. And, di ba, galing nga ako sa nursery, so, parang yung adjustments ko is bago na naman. Kasi, habang nawala ako sa ward, meron mga nabago. Madaming nabago actually, and, you know, some of the people, or yung ibang tao dun, they expect that parang perfect ko uli lahat. They expect that alam ko pa din or alam ko lahat ng mga bagay-bagay about sa charting ng patient, which is the medications ng patient, which is, you know, para sa akin, it feels heavy kasi nga nag-a-adjust pa lang din ulit ako sa may workplace ko, sa work area ko kasi iba yung trabaho sa may nursery and iba yung trabaho sa ward. So, malaking adjustments na naman yung nangyari sa akin dun sa ward. So, for the past few days is, so actually, nakakaisang cut-off na ako sa may ward sa baba and ang daming nangyari. Yung isang cut-off na yon, ang pasok ko dapat is supposed to be 10 days. Pero, na-absent ko yung dalawa. The first one is nung nagkaroon kami ng ACLS training na yung a day after ng ACLS training is sobrang dehydrated ako. And the day after ng ACLS training is duty ako that night. And yung buong umaga na yun bago ako mag-duty is nagtatai ako, which is sobrang liquid ng stool ko and 11 times akong bawas that day. Sobrang liquid, para siyang gripo, and yun nga, natakot naman din ako for myself kasi nga I know na it wasn't good for me. And sobrang nantatamlay na ako and nanlalambot na yung feeling sa self. So, blessed na din ako dun sa kasama ko na nursing assistant, which is si Ma'am Allen.
um, nung gabi na yon sabi ko, lagyan niya ako ng IV fluid para naman ma-hydrate ako kasi sobrang dehydrated ko na that time. And the following days is okay naman, but then nagiinom pa din ako ng gamot sa sikmura, omeprazole, tsaka sa pang-form ng stools. And masasabi ko na before kasi, ngayon kasi nag-aim ako na makapag-save ng money. So, kahit sobra yung duty, go lang ako. But then, mafe-feel mo pala yung sobra kang nade-drain. Sobrang, parang, hindi mo alam na hindi naman ganun minsan kabigat yung workloads. Pero sobrang nakaka-drain. Parang gusto mo magpahinga. Parang ayaw mong pumasok. Kasi, gusto mo na lang magpahinga. Parang na-frustrate din ako kasi yung nag-aim ako ng mas higher na sahod kasi nga gusto ko siyang ipasok. But then, naisip ko na kailangan ko mag-rest for myself, for my body, and for my mind. Kasi, sobra akong naapektuhan. Parang, alam mo, nawawala yung drive, nawawala yung spark ko sa work. Hindi ko alam kung masaya pa ba ako sa ginagawa ko. Actually, look forward ko pa yung sarili ko for the following months. I'm still slowly figuring out things. If, kung masaya ba ako dito sa work, or kaya ko ba ipagpatuloy yung work as a nurse here in Philippines, or as the one who's working at the medical field is mabigat siya, ya. Lalo na if people around you is hindi nila gets yung yung parang feeling mo na exhausted ka kapag natotoxic ka ng pasyente, or minsan nga hindi pasyente nagpapa-toxic sa araw mo. Meron at meron siguro, hindi ko naman sinisiraan, pero pero based on my experience for the past few months is makakatagpo ka talaga ng mga tao na they think, or I didn't know if na-feel ba nila na nung umpisa sila is ganun din na nangangapa, nagkakamali. Even though sa mga taong matagal na, nagkakamali pa rin. May mga minimal pa din na pagkakamali. Kasi nga lahat naman is, hindi naman lahat perfect. But, for me, sa workplace is nakaka-encounter ako ng mga ganung bagay. And alam mo yun, of course, you should be more professionally in your field, and yes, ginagawa ko siya. Hindi pwede lagi puro emotions. But then, kapag talaga napuno ka, I must say that ikaw na lang din mismo yung parang magsha-shutdown sa sarili mo. Kasi sobrang naapektuhan ka na, or parang hindi mo na kinaya. For the past few days is yung iniisip ko na negativeness is I just turn it into the positive one. Pero ayun nga, may times talagang may hangganan lang yung parang patient natin sa isang tao or sa isang pangyayari. Kasi if talagang naapektuhan yung sarili mo, yung body mo, yung mental health mo, diba? I know that I deserve a rest for myself. So, I'm grateful with my boyfriend kasi, yes, we are entering the adulting phase. So, as you know that he's working din naman, but in a different field, and we both chasing our dreams, and we dream big because of course, sa buhay na yun is you need to be more masipag just to reach those dreams, and to have friends na nandun din sa medical field na napapag-vent outan ko din ng mga like heavy feelings ko or frustrations ko about sa work ko ngayon is blessed na ako dun. Kasi, di ba, sobrang laki ng bagay na nakakapag-vent out ka, na ilalabas mo yung feelings na nararamdaman mo. Or minsan, ako lang, lahat. Minsan, pagod na ako mag-explain sa iba. It's just me and God. Like, iniiyak ko kay Lord lahat. Lalo na kapag na-frustrate ako sa work, sa future,
iniisip ko, or like I do compare things myself to other people, like yung wins nila sa life, diba? Minsan kasi talaga parang nagaano siya eh, may time na nagki-click na frustrated ka na sa work mo and you give your best naman, and it feels like that people around you at your workplace is, you know, they didn't see you trying and like pushing yourself more just to be better in that work. And yun nga, I actually realized that yun, alam niyo yun, yung alam natin sa sarili natin na we don't please anyone, we don't please other people, we just want to be better for ourselves. But then minsan talaga kapag alam niyo naman, we have different life sa bahay, we have different life at hospital, at workmates. So ano ba naman yung maging kind? But yeah, being kind is your own choice too. Like kung ikaw nga is so for me, I can't expect that each of the persons that I encounter every day, lalo na sa work, is they will gonna treat me with kindness. And yeah, that is when professionalism enters in my mind. Doon tatakbo yung pagiging professional mo sa isang trabaho. And yun nga, kasi and yun nga, nabanggit ko naman kanina na I can be like that too, but then there's a line na hanggang dun lang. So I'm going to prepare myself na, and para hindi ako malate sa hospital. Palibagong laban na naman tayo. We need a lot of courage, every duty. Kasi we didn't know what will happen for the next 12 hours of my duty. And yeah, I pray to God to give me more a heart of understanding one, a strong heart, and yeah, yung patient to those people na may encounter ko. And I know God will lead the way. I know God will gonna guide me throughout the day, and in His name I just surrender this day and the following days to give me more courage. Napaproud sa mga tao na they choose their own happiness, yung napipili nila kung saan sila masaya without minding other people words. Kasi it took a lot of courage talaga kapag gusto mong itry isang bagay na alam mo na yung mga tao sa paligid mo is hindi mag-agree, pero you want to take a risk na itry isang bagay kasi gusto mo talaga siya, even though kahit anong explain mo sa mga tao na nasa paligid mo is hindi nila maintindihan, at least ginagawa mo yung mga bagay na gusto mo. And I'm praying to God that after a year and a half is ma-figure out ko yung sarili ko dito sa may trabaho na meron ako. I know there's a lot of people or students who is dreaming about this, yung maging nurse, makapagtrabaho sa ospital. But then, ako sobra ko na-frustrate, ang draining na. Yung mga tao kasi, yung misconception nila about sa pagiging nurse is, nurse may pera dyan. Kapag nurse ka, gaganda yung buhay mo. No. They didn't know the life of a nurse behind that. Nakaka-frustrate kasi minsan, oh my gosh, I think I'm gonna cry. Joke lang. Kasi it frustrates me talaga. Like, behind those parang expectations nila sa nurses is hindi ganun kadali. Of course, you're battling your own battles. Tapos kailangan mong, you need to go to the hospital to be a professional one, to deal with your workmates, to deal with the patients' relatives. Alam mo yung iba,
na patients, na relatives, na hindi sa'yo tiwala. Tapos, may mga workmates na they will treat you like hard one because bago ka lang. And yung parang hindi mo matake sa sarili mo na alam mo naman na ginagawa mo yung best mo. Pero, bakit ka pa nakaka-receive ng mga ganun treatment from them? Parang minsan kasi, di ba, ang hirap nang mag-explain, lalo na alam mo naman na ginagawa mo yung best mo. But anyways, yun nga yung ulit-ulit ko sinasabi na I pray to God na yung career na meron ako ngayon is na-figure out ko siya agad kung saan ako masaya. Kasi ngayon talaga is gulong-gulo ang aking isip. Imagine if I'm going to work abroad tapos yung frustration na nafe-feel ko ngayon. Tapos mag-iibang bansa ako, diba? Parang grabe ang heavy sa feeling nun, diba? But then, yeah, I think that lately I'm thinking too much about my future. That's why it really affects me now na sobra ako na-frustrate and I can focus well sa aking life. Like, you feel frustrated about your career and you wanted to try new things. But then, of course, diba, hindi agad-agad maiintindihan ng family mo yun. Kung gaano ka-frustrate or gaano ka-confused sa may career mo ngayon. Kasi I tried that. Kasi once nag-try ako sa mga ganung bagay-bagay. And they will look things differently. Like, yung gusto mong marinig sa kanila is just can't get that from them. Parang sa ibang tao mo talaga makukuha yung mga comforting words instead of them. I didn't know, but I do feel those things once in a while. So, kaya, you know, yung frustrations ko and yung burnout ko, minsan sa akin na lang talaga. And, of course, blessing nga din na meron akong Kelly. Kasi, when things are heavy, yun sa akin, parang kailangan ko na i-voice out. So, ayun nga, tumawag lang ako sa boyfriend ko and I just, you know, look at Kelly's face sa video call. And, alam ko naman, kitang-kita naman ako na sobrang burnout ko that day. So, that time, I feel so frustrated and sobrang burnout na sa life. And, nakwento ko naman yun sa boyfriend ko and nag-call ako sa kanya. Tapos, ayun, habang tumatawag ako sa kanya, nagkikwentuhan kami where I just can't stop myself and my tears to go fall down to my eyes and singot na ako ng singot and umiiyak na ako. Kasi naman guys, ngayon sa ating generations, there's a lot of things and opportunities na we want to do. Parang it's different sa may choice ng ating family over sa ating choice. And for the last few days, like Nika and Danica was working at the hospital now and magkausap-usap kami. 3 of us is burned out sa life. Like literally burned out na. So ayan, nakabihis na ako. And lately is hindi muna ako nagme-makeup kasi nga ayan, nagkakaroon ako ng pimple. So after 5 months is nagkaroon na din ako ng menstruation. So nababanggit ko sa inyo that I do have a regular menstruation. So lately is nagte-take ako ng gamot para magkaroon ng mens. And thank God kasi it worked for me now. And I'm on my third day, I guess, na meron ako. And ang ginagawa ko is nagli-lip tint lang ako and ang ginagawa ko is nagto-toner lang ako. Toner will do. Toner lang and lip tint. So, to those people who knows me na alam nila na
gustong gusto ko talaga is nagme-makeup ako, lalo na bago ako pumasok. And I do, gumagawa ako ng mga get ready with me videos. Ayun guys, hindi mo na ako nagme-makeup kasi nga, kailangan ko maging madisiplina sa makeup. Ngayon, since nagkakaroon nga ako ng menstruation, so expected na magkakaroon ako ng pimples, and yeah, hintayin ko munang matapos yan and humupa yung mga pimples ko. And after that, makakapag-makeup na ako paunti-unti ulit. So, this is my OOTD, and yeah, ready nang umuwi. Charot, papasok pa lang po ang person. Sana ulit. Ipapalubag ulit. Tinalo mo lang. Member bird yata, tsaka epoke. Nakabili ka na ng tsaka? Hindi, binigyan na ako ng gano'n ito. May gano'n siya pinagano. Pagkain na kasi ko ba na kasi? Ayun eh, gagayat siya eh. Pero wala na ako. Bigyan kita ng food. Food ka sa akin. Ay, food ka sa akin. Bakit ako kainin ng pasyente? Tayo sa mga. Basta ba yun yung sabi ni Ma'am Tumina 150. Ay, titignan ko na pala dito sa 104? 10. Oo, ay hindi, 120. 130 lang yan yun. Ba't ganun? Alang vital signs lang eh. Baka naman ito alam mo. 140-80. Pero meron na po.
Tanong ko lang po kung meron po tayong Kwentaya pin po. Kwentaya pin, ma'am. Kwentaya pin pala. Sorry. Sige lang po. Sige, ma'am, sa work po. Ito sa baba. Ayun po. Sorry na. Ano pa raw sila yung gusto? Ilang oras ba ang ano nila? Baka naman mabiglay katawan nila. 2 hours. Kapayat na ng mga kasama niya eh. Gagi. Vlog natin yan. Gagi. Pakita ko kagundo-gundo, nagtatago sa camera. Dalian mo na. Para pag na-miss mo ako, papanoorin mo to. Ayun. Ganon na. Sige, ganon. Ayun. Beses ka! Ayaw ko malit ka camera eh. Ayaw mo? Bakit? Kaganda-ganda mo nga. Totoo naman. Malubig. No biro. Anong to? Wow. Ano naman sarap. Ewan ko baka ano yung gatas na iba piyata yun. Ako kasi Disney princess ka na kasama mo eh. Sa pagkain lang talaga. Wala akong problema na talaga sa lista. Ba't hindi siya gumawa ng meal prep mo? After nito, Siya daw gagawa. Dali. Hi, vlog! Dali ako! Ayan! Gumawa yun! Paano ikaw? Ayan! Baka may siya shoutout kayo. shoutout ka ako sa dalawa kong asawa. Dali, sino yung asawa mo? Si Marie, tsaka si Isa. Marical. Ala, lalamukin ng kumakabit, ano? Meron na? Fishball ba talaga tinda? Ano ko nakadali? Ano yung gagawin mo? Sabi ko ka idol. Ah, Ano gano'n? kaya suka dyan? Ah, Sige sa sabi mo? kumpaya ka idol. Hindi ka ba na video? Hindi, sabi ka. Bakit ka na sana ako eh. Ano sabi mo? Idol, pengen suka. Sige saan ka ba idol? Sa Isidro po, binigyan ako eh. Ah, Kahit 60 pesos lang ako. Di ba pag naka 130 ka plus yun? Ay, ganun ba? Masarap ba? Ba naman nain ko na sabi, naka-video ka ba? Ay, huwag mo yan no. Naka-video ka sa Thailand ka ngayon. Nakangapaw kay Ona. Ay, cut mo muna yun. Nakita nyo, sisira tayo. Oh my God! Cut mo na cut. Nabigyan ka na nga ng libre, nagsabi. Hindi nga ang dahil, nakaano pa yan. Oo nga. Baguhin natin ulit. Cut mo yun, baka masira pa no. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sa 10, October 10. Tapos ikaw, October 13. Pag natapos niya, hindi ako mag-aabit sa kanya na nakakasawa yung food niya. Puro ganun. Ano ba? Nag-Jollibee ka ba? After niya? Uwi ka na ba niyan after? Oo. Hindi, tumawag ka na lang kung nasa bahay ka na. Okay, bye. Nakakasama kasi yung food ng coach namin. Ano ba yung niya, meal niyo? Hindi mo wala nga akong time na hindi ko wala ito picture. Hindi pa wala nga akong Hindi nakaka-hype. Oo. Kumbaga kasi alam mo.
Hi guys, kukuha tayo ng gamot sa may pharmacy and magbibigay tayo ng lab request. For tomorrow po. Tamang shopping lang. Oh my gosh, I do have so daming dala. So hi everyone, I just got home from my night duty and it's currently 6:30 a.m. and ang agenda ko today is mamayang before lunch is magpapa check si Andrew sa may clinic kasi meron siyang ubo. So I do have 8, 9, 4 hours to sleep, tapos pag uwi na lang bawi na lang ulit ako ng tulog. Sa duty parang ang gaan-gaan lang and it feels like the duty was bearable with them kasi I was able to laugh with them and you will see how comfortable I am with them. So yung mga frustrations ko dun sa may work ko is parang naglalighten naman kapag talaga meron kang nakasama na you know that you will feel na you are comfortable and welcome. So, I hope na masundan pa yung mga vlogs ko and sipagin pa ang person. Kahit na minsan, nafe-feel ko na nawawala ng spark sa work. Yung simpleng mag-show up lang every day sa work and act professional even though
minsan toxic or madalas, of course, the choices within yourself. And yun nga, the people around you, even your family or your closest one, they don't notice everything about you. So only yourself, you know yourself better than anyone. So yun lang, just always be gentle to yourself, to treat yourself with kindness, and just be easy on yourself kasi along the run naman, yung alam mo yun, yung kakampi mo is just yourself. You cannot expect something sa ibang tao. Minsan, yung sarili mo na lang din talaga yung makakapag-give ng comfort and para ma-lessen yung feeling mo. And of course, always surrender it to good. And of course, always surrender it to the Lord because alam naman natin na He's the powerful one and He knows better than us. And He has a better plan for us. Just always pray and think that when you find things difficult and heavy and you think that you cannot deal it, just run to God. Just do your prayer and surrender everything to Him. So actually, that is the usual thing that I do to my work. But then naisip ko na mag-vlog nga since kaklose ko naman yung kasama ko kagabi. So parang hindi feeling uncomfortable na mag-video. Nakikita nyo naman yung video ko lang is doon lang mismo sa area. Of course, bawal namang kasama talaga ang patient. And wala kayong makikitang patient dito sa video ko. This is the usual thing that I do lang when I have my night duty and just coming home. So that's all for this video, everyone. And I hope na masundan pa siya. And I'm going to rest na. Hindi ko na siya ipifilm kasi I can do it in the other day naman. So that's all, everyone. Bye. I'm going to do my beauty rest na kasi, diba, duty pa tayo. 2 araw pang night. So bye, everyone. Thank you for watching.